Mainit ang araw, ngunit malamig ang pakiramdam ni Jane habang naglalakad papasok sa university. Tila may bigat ang bawat hakbang, at sa bawat tao na makasalubong niya, pilit siyang ngumingiti, isang ngiting walang laman, isang maskara. Pangatlong taon na niya sa kursong Information Technology. Isa siyang consistent Dean's Lister, masipag, at halos hindi lumiliban. Ngunit sa likod ng kanyang talino at maayos na panlabas, ay may pusong unti-unting nauupos. Nang makarating siya sa classroom, agad siyang naupo sa likod, malapit sa bintana. Palagi niyang pinipili ang pwesto roon, malayo sa mga tanong, malapit sa katahimikan. Nagbukas siya ng laptop, kunwari busy, ngunit ang totoo ay ilang beses niyang tiningnan ang cellphone. Walang mensahe mula kay Patrick. Muli, halos isang linggo na mula nang huling magparamdam ito. At ang huli pa nilang pag-uusap ay nauwi sa pagtatalo. Bakit hindi ka nag-reply kagabi? Busy ako. Huwag kang ang clingy. Paulit-ulit, pabalik-balik. Alam na ni Jane ang pattern. Gabi-gabi, may bagong palusot si Patrick. Gabi-gabi rin, may bagong babae sa social media feed nito. Ngunit kahit na ganon, hindi niya magawang layuan ito. Mahal ko siya, sambit niya sa sarili. At baka naman magbago pa siya. Okay class, listen up. Ani ng kanilang propesor na si Sir Alonte habang binubuksan ang projector. May bisita tayong speaker ngayon. Isa siya sa mga dating top student sa kursong ito, at ngayon ay nagtatrabaho na sa isang kilalang IT firm sa Makati. Let's welcome, Mr. Dylan Ferrer. Napalingon si Jane. Mula sa pinto, pumasok ang isang lalaking matangkad, maayos manamit, at may taglay na kumpiyansa. Ang lakad nito ay sigurado, ang tinig ay banayad ngunit may lalim. Good afternoon, everyone, bati ni Dylan. It's a pleasure to be back in this room. Dito nagsimula ang pangarap ko. Napangiti ang karamihan. Pati si Jane ay napatingin ng mas matagal kaysa inaasahan. Hindi niya alam kung anong meron sa lalaking ito, pero may kakaiba. Hindi lang sa itsura, bagamat guwapo nga ito, kundi sa aura. Parang may lalim, may damdamin. Habang nagsasalita si Dylan tungkol sa kanyang career journey, ang mga mata niya ay minsan-minsang lumalapat sa direksyon ni Jane. At sa tuwing nagkakatinginan sila, parang may dumarating na alon sa pagitan nila, tahimik pero malakas. Pagkatapos ng lecture, habang nagkakagulo ang mga estudyanteng gustong magpa-picture kay Dylan, mabilis na nilapitan nito si Sir Alonte. Sir, mahinang tanong niya, sino po yung babaeng nakaitim na blouse, nasa likod? Ah, si Jane Javier, sagot ni Sir. Isa sa pinakamatalino ko. Bakit? Ngumiti si Dylan, at sinulyapang muli si Jane. Pwede ko po bang makuha number niya? Mag-aalas 9 na ng gabi. Kakatapos lang ni Jane gumawa ng kanyang laboratory report sa computer. Nakahiga siya sa kama, nakatingin sa kisame, habang hawak ang cellphone. Tulad ng dati, wala pa ring mensahe mula kay Patrick. Napabuntong hininga siya. Tiningnan niya ang gallery ng phone, doon, may mga selfie nilang dalawa. Luma na. Parang mga retrato ng isang relasyon na unti-unti nang nabubure, ngunit hindi pa niya kayang tanggalin. Biglang tumunog ang cellphone. Unknown number. Hi, Dylan Ferrer here. Yung speaker kanina sa klase nyo. I hope this isn't weird, pero nakuha ko number mo kay Sir Alonte. Sobrang napansin lang kita kanina. Ang ganda mo pala kahit hindi ka ngumingiti. Napakunot ang noo ni Jane. Pero unti-unting lumitaw ang ngiti sa kanyang mga labi. May halong hiya at kilig. Hindi siya sanay na may ibang nagpapakita ng interes sa kanya, lalo na sa paraang magalang at tapat. Sumagot siya, Hi, okay lang naman. Salamat at sorry kung hindi ako masyadong nakikinig kanina, may iniisip lang. Agad na nag-reply si Dylan. Okay lang. Gusto ko lang sanang makilala ka. If that's not too forward, pwede ba kitang yayain for coffee sometime? Saglit na nagdalawang isip si Jane. Ngunit sa loob-loob niya, hindi ba't ilang gabi na rin siyang umiiyak? Hindi ba't ilang beses na siyang iniwan ni Patrick na parang walang halaga? At sa unang pagkakataon, may lalaking nagtatanong sa kanya na hindi siya ginagawang option. Sige, libre mo ah. Kinabukasan, mas maaga pumasok si Jane. At hindi niya maiwasang mapangiti habang naaalala ang chat nila ni Dylan na inabot pa ng halos alas 2 ng madaling araw.
Iba ito sa lahat ng lalaking nakilala niya, magaan kausap, may respeto, at masyadong matalino. Hindi tulad ni Patrick na halos puro green jokes at pangako lang ang kayang ibigay. Paglabas niya ng klase, nandoon na si Dylan. Nakasandal sa kotse, may hawak na 2 cup ng iced coffee. Wow! Seryoso ka talaga, nakangiting bati ni Jane. Siyempre, it student ka, so dapat laging may caffeine, biro ni Dylan. Naglakad-lakad sila sa paligid ng campus, tahimik ngunit comfortable. Iba ang katahimikan na yun, hindi nakakailang, kundi parang pahinga. Jane, sambit ni Dylan habang naglalakad sila sa tabi ng covered walk. May boyfriend ka ba? Napahinto si Jane. Para bang may pumutok na bula sa dibdib niya. Alam niyang ito na ang tanong na magpapabago sa lahat. Ngunit sa halip na sumagot ng totoo, ngumiti siya at umiling. Wala, sagot niya. Nagliwanag ang mukha ni Dylan. Good to know. Simula noon, naging madalas ang pag-uusap nila. Palihim. Tahimik. Hindi alam ng mga kaklase niya. Hindi rin alam ni Patrick na ni minsan ay hindi nagtangkang sunduin siya o tanungin kung kumusta siya sa araw-araw. Mas naging masaya si Jane. Pakiramdam niya, may taong nagmamalasakit sa kanya hindi dahil sa katawan niya, kundi sa kabuuan ng pagkatao niya. Isang Sabado, inimbitahan siya ni Dylan sa apartment nito para ipakita ang isang web app na ginagawa niya. Libre dinner? Aniya. Tere. Nag-isip si Jane. Ngunit ilang saglit lang, sumagot siya. Sige. Anong oras? Sa loob ng apartment ni Dylan, malamig ang hangin mula sa aircon. May simpleng hapag na may pizza, pasta, at 2 baso ng root beer. Okay lang ba sa'yo to? Simple lang, sabi ni Dylan. Perfect nga sagot ni Jane. Nagkulitin sila habang nanunood ng movie. Sa isang eksena, biglang lumindol sa kwento, napaigtad si Jane. At sa iglap ng takot, napahawak siya sa braso ni Dylan. Doon nagsimula ang katahimikan. Muling tumingin si Dylan kay Jane. Dahan-dahang lumapit, tila may hinihintay na basbas. Si Jane ang unang pumikit. At sa pagitan ng lumalakas na tunog ng pelikula, ay ang unang halik na palm unit sa katahimikan ng gabi. Hindi pa natapos doon. Ang mga haplos, ang bulong, ang init ng balat nila ay nagsanib sa isang silid na naging saksi ng isang bagay na matagal nang pinipigilan ni Jane. Ngunit sa bawat kasiyahan, may lihim siyang kinikimkim. Alam niyang mali. Alam niyang may kasalanan siya. Ngunit masyado siyang nangungulila sa pagmamahal. At sa piling ni Dylan, kahit saglit, naramdaman niyang siya'y mahalaga. Linggo ng umaga, maliwanag ang araw, ngunit may bahid ng bigat sa dibdib ni Jane habang nakahiga sa kama ni Dylan. Mahimbing pa rin ang binata, nakayakap sa kanya. Ramdam niya ang tibok ng dibdib nito, malambing, mapayapa, totoo. Ngunit sa kabila ng yakap na iyon, ay ang kirot ng katotohanang hindi pa niya kayang sabihin, may nobyo pa rin siya. Kinuha niya ang cellphone mula sa kanyang bag. May 5 missed calls at 2 mensahe mula kay Patrick. Nasaan ka kagabi? Sabihin mo lang kung may iba ka na, gago ka rin Napapikit si Jane. Alam niyang ito ang simula ng pagbagsak ng mundong pinilit niyang itayo, isang mundong gawa sa pagtataksil, pagnanasa, at huwad na katapatan. Bumalik si Dylan mula sa banyo, nakangiti. Good morning. Gusto mo ng kape o yakap ulit? Napangiti. Si Jane kahit mabigat ang loob. Yakap muna. Mas naging madalas ang kanilang pagkikita. Tuwing libre si Dylan ay sinusundo niya si Jane sa school. Nagluluto siya ng dinner, minsan ay dinadala siya sa mga lugar na hindi pa nararating ni Jane. Simple, tahimik, pero panang lamang. Halos wala na si Patrick sa kanyang isip maliban sa tuwing nagagalit ito at nagiging marahas sa text. Pero sa lahat ng ito, hindi pa rin alam ni Dylan ang katotohanan. Isang hapon, habang naghihintay si Dylan sa harap ng university, isang motorsiklo ang huminto sa mismong tapat ng gate. Bumaba ang isang lalaking mukhang agresibo, may suot na itim na helmet. Si Patrick. Hinailan nito si Jane mula sa sidewalk. Kanina pa kita tinatawagan. Saan ka na naman galing, ha? Sigaw nito. Nagulat si Dylan. Bumaba agad mula sa kotse at lumapit. Anong problema rito? Tanong niya, malamig ang boses. Napalingon si Patrick. At ikaw, sino ka ba? Boyfriend mo ba to, Jane? Hindi makapagsalita si Jane.
Parang natunaw ang tuhod niya sa kinatatayuan. Dito na nagsimulang dumausdas ang lahat, mabilis, masakit, wala ng preno. Patrick, mahina niyang sabi. Tama na. Ngunit si Dylan, na ngayoy pa ng gulat at sakit, sumabat. Boyfriend mo siya. Tahimik. Hindi sumagot si Jane. Ang katahimikan ay isang matalim na pag-amin. At sa gitna ng ingay ng mga estudyanteng nanonood, sa gitna ng panghuhusga ng paligid, tahimik na umatras si Dylan. Umiwas ng tingin. Hindi na kailangan ng paliwanag, lahat ay malinaw na. Hindi nagparamdam si Dylan kinabukasan. Ni sa text, ni sa tawag. Tahimik, malamig, para bang binura siya sa mundo nito. Si Patrick naman ay tila nagdiwang. Binalik ang pagiging sweet, sinabing, mag-uumpisa tayo ulit. Ngunit alam ni Jane, hindi iyon pagmamahal. Isa iyong pagmamayari. At sa pagkakataong ito, hindi na siya masaya. Napagtanto niyang si Dylan ang lalaking naging totoo sa kanya, samantalang siya mismo ang naging huwad. Makaraan ang isang linggo, kinausap siya ng kanilang professor, si Sir Alonte. Jane, sabi nito, may iniwan si Dylan para sayo. Liham. Ayaw na raw niyang magparamdam pero gusto ka pa rin niyang maintindihan. Inabot niya ang sobra. Nanlamig ang kamay niya. Sa bawat bukas ng gilid ng sobra, pakiramdam niya ay binubuksan din ang mga sugat ng puso niya. Jane, hindi ako galit. Hindi rin ako nanonambot. Masakit lang dahil pinili kong maniwala kahit may kutob na ako. Jane, gusto kong mahalin ka, kahit hindi mo ako kayang mahalin ng buo. Pinili kong kumapit sa parte mong totoo sa tuwing magkasama tayo, kahit alam kong may tinatago kang iba. Marahil ito na ang huling pagkakataong makakausap kita. Umalis na ako para sa isang bagong trabaho sa Singapore. Hindi dahil gusto kong tumakbo, kundi dahil gusto kong magsimulang muli, sa lugar kung saan hindi ako niloloko, at hindi ko kailangang ipaglaban ang sarili ko sa taong ayaw akong ipaglaban pabalik. Sana, balang araw, piliin mong maging tapat, kahit sa sarili mo lang muna. Column, Jane. Dylan. Hawak pa rin ni Jane ang liham ni Dylan habang nakaupo siya sa loob ng campus library. Wala nang ibang tao sa paligid, tanging katahimikan at tunog ng lumang aircon ang kasama niya. Paulit-ulit niyang binabasa ang sulat, at sa bawat salita ay tila hinihiwa ang kanyang puso. Hindi siya umiiyak, pero mabigat, sobrang bigat, dahil ngayon lang niya naramdaman ang tunay na pagkawala. Hindi dahil iniwan siya ni Patrick, kundi dahil sa wakas, siya mismo ang nagtaboy sa isang taong totoo sa kanya. Kinabukasan, dumating si Patrick sa bahay nila, may dala pang bulaklak at milk tea. Kalimutan mo na yon, Anya. Nandito naman ako. Mag-umpisa tayo ulit. Pero hindi na iyon sapat. Hindi na siya natutuwa sa milk tea. Hindi na siya kinikilig sa bulaklak. At higit sa lahat, hindi na siya manhid sa paulit-ulit na kasinungalingan. Patrick, mahinang sambit ni Jane. Tama na. Nagbago ang ekspresyon ng lalaki. Ano raw? Alam kong mahal kita noon. Pero siguro, hindi ko na kaya ipagpatuloy to. Lalo na kung ang mahalaga lang sa'yo ay kung sino ang kasama ko at hindi kung anong nararamdaman ko. Tumayo si Jane. Matigas ang boses, ngunit nanginginig ang dibdib. Hindi na ikaw ang gusto kong makasama. Galit na umalis si Patrick. Ngunit sa halip na matakot si Jane, nakahinga siya ng malalim. Dahil sa unang pagkakataon, siya ang pumili. Sa loob ng silid niya, binalikan ni Jane ang mga alaala nila ni Dylan. Ang una nilang yakap, ang mahahabang tawagan sa gabi. Ang pagngiti niya sa salamin ng maramdaman ang pagmamahal. Hindi iyon panaginip. Totoo ang lahat, pero pinili niya noon na ipagkait ang totoo sa isang taong ibinuhos ang lahat. At ngayon, wala na siya. Hindi niya alam kung nasaan si Dylan sa Singapore. Wala rin itong social media. Wala siyang kontak. Wala siyang matakbuhan kundi ang kanyang konsensya. Makaraan ng isang buwan. Bumalik si Jane sa pagiging mas tahimik. Wala na si Patrick. Wala na ring Dylan. Ngunit ibang Jane na siya ngayon, mas mulat, mas handang harapin ang sarili, kahit pa mabagal ang proseso ng paghilom. Nagsimula siyang magsulat sa isang blog tungkol sa kababaihang nalinlang sa ideya ng pagmamahal, tungkol sa pagpapahalaga sa sarili, at tungkol sa katotohanan. Sa bawat salitang sinusulat niya, para bang kausap niya si Dylan.
At isang gabi, habang tumitingin siya sa lumang gallery ng phone, may notification siyang natanggap mula sa kanyang blog platform. You have one new comment on your latest post. Binuksan niya ito agad. Username, F3RRER19. Salamat sa tapang mong magsimula muli. Sana, balang araw, magkita tayong muli, hindi na para sa mga tanong, kundi para sa bagong simula. Napahawak siya sa dibdib. Si Dylan ba ito? Sa isang seminar para sa mga graduating students, inimbitahan muli ang mga alumni ng university. Isa sa mga pangalan na nabanggit sa programa, Dylan Ferrer keynote speaker. Hindi alam ni Jane kung ito na ang tadhana. Hindi rin niya alam kung dapat pa siyang umasa. Ngunit isa lang ang sigurado niya. Ngayong natutunan na niyang mahalin ang sarili, handa na siyang humingi ng tawad, hindi lang sa lalaking nasaktan niya, kundi sa babaeng ilang ulit niyang tinalikuran, ang kanyang totoong sarili. Umaga ng Sabado, maaga pa lamang ay naroon na si Jane sa main auditorium ng university. Tila hindi siya mapakali, hindi dahil kinakabahan siya sa seminar, kundi dahil sa isang pangalan sa programa na buong linggo niyang tinatitigan, Dylan Ferrer guest keynote speaker. Isang taon na mula nang huli silang nagkita. Mula noon, naging tahimik ang mundo ni Jane, ginugol niya ang panahon sa pag-aaral, pagpapagaling, at pagtanggap ng mga pagkukulang niya noon. Marami siyang natutunan. Ngunit iisa ang pinakamahalaga. Walang tunay na pagmamahal kung walang katapatan. 10:15 a.m. Tumunog ang mic. Nagsimula ng magsalita ang host. Let us welcome back one of our most accomplished alumni, the founder of Skysoft Web Solutions, and now a lead consultant based in Singapore, Mr. Dylan Ferrer. Nagpalakpakan ang buong hall. Sa gitna ng mga palakpakan, lumabas si Dylan, mas formal, mas matured ang aura, at may kasama siyang isang babaeng foreigner na naka-black dress. Umupo ito sa harapan habang si Dylan ay pumwesto sa stage. Hindi makagalaw si Jane. Parang bumalik lahat ng alaala. Ngunit iba na si Dylan ngayon. Hindi na siya yung lalaking humahabol sa kanya. Siya na ang taong pinili ng mundo, habang siya'y naiwan sa kasalanan ng kahapon. Sa entablado, ang tagumpay ay hindi laging nakukuha sa talino. Minsan, ang tunay na tagumpay ay nagsisimula sa pagkabigo, panimula ni Dylan. Hindi nakatingin si Dylan kay Jane. Ngunit, sa bawat linya, tila siya ang tinutukoy. Pinili ko noon magmahal. Buo, tapat, kahit alam kong may hindi sinasabi sa akin. At nung masaktan ako, hindi ako bumangon para gumanti, bumangon ako para bumuo muli ng sarili kong dangal. Napatingin si Jane sa babaeng nakaupo sa harap. Ngumiti ito habang pinapanood si Dylan. May kislap sa mga mata nito, yung klaseng tingin na walang kasamang alinlangan. Pagkatapos ng talumpati, habang papalabas si Dylan ng stage, mabilis na lumapit si Jane. Kumabog ang dibdib niya. Nanginginig ang boses. Dylan. Napalingon ang binata. Saglit siyang natigilan, bago tumango. Jane. Ngumiti si Jane, pilit na binabawi ang lahat ng takot. Pwede ba kitang makausap? Kahit sandali lang. Tahimik si Dylan. Tiningnan niya si Jane, walang galit, pero may distansya. Maya-maya'y tumango ito. 5 minutes, sa rooftop ng building. Tahimik ang hangin. Sa pagitan nila ay maraming hindi masabi. Salamat sa pagbibigay ng oras, bungad ni Jane. Hindi ako lalapit kung hindi importante. Tiningnan lang siya ni Dylan. Wala pa ring emosyon. Gusto ko lang sabihin, patawad. Napayuko si Jane. Ngayon lang niya iyon nasabi. Buo, walang palusot, walang dahilan. Patawad sa lahat ng kasinungalingan. Patawad sa lahat ng sakit. Patawad dahil pinili kong saktan ng taong hindi naman ako sinaktan. Matagal bago sumagot si Dylan. Nakatitig siya sa kalangitan. Salamat, pero hindi na ako naghahanap ng sorry, Jane. Kasi sa totoo lang, pinatawad na kita noon pa. Napatingin si Jane. Talaga, tumango si Dylan. Pero hindi ibig sabihin nun na kaya ko pang ibalik ang dati. Tahimik, masakit, totoo. Bago siya umalis, tumingin si Dylan sa kanya at nagsalita. Gumaling ka na, hawak mo na ang sarili mo. Ipagpatuloy mo yan. At siya, tanong ni Jane, tinutukoy ang babaeng kasama nito. Si Amara, kaibigan, katuwang, malapit, pero, hindi pa mahal. Nagningning ang mata ni Jane. May pag-asa pa ba?
Ngumiti si Dylan. Baka, pero hindi ngayon. Lumipas ang 2 linggo matapos ang muling pagkikita nina Jane at Dylan. Isang saglit na pag-uusap na puno ng katotohanan, ngunit walang katiyakan. Hindi na umasa si Jane ng higit pa, ngunit sa kaibuturan ng puso niya, isang bahagi ang tahimik na nananalangin, sana, may pagkakataon pa. Samantala, nagtapos na rin si Jane. Sa dami ng internships at project involvements na sinalihan niya, agad siyang nakahanap ng trabaho bilang junior developer sa isang local startup. Maayos ang sahod, mahigpit ang deadline, pero masaya siya, dahil wala na siyang inilihim sa sarili. Ngunit isang araw, tinawagan siya ng kanilang university professor, si Sir Alonte. Jane, may ipapasa akong project sa'yo. Collaboration ito ng alumni at ng top-performing graduates. Kailangan ng isang developer sa panig ni Dylan. Interested ka? Halos hindi siya makahinga sa sagot. Hindi alam kung dapat bang tanggapin o tumanggi. Ngunit pagkatapos ng mahabang katahimikan. Oo, sir. Tinatanggap ko po. Lunes Day 1 ng proyekto. Sa isang co-working space sa Makati, muling nagharap sina Jane at Dylan. Parehong formal, propesyonal. Walang sentimental na sulyap, parang 2 estrangherong pinilit ng proyekto na magsama. Kasama nila si Amara, ang babaeng foreigner na nakita ni Jane sa seminar. Palakaibigan ito, at halatang may malapit na ugnayan kay Dylan. Ngunit hindi rin maitatanggi, ramdam ni Jane na nakamasid ito sa kanya. Jane, bati ni Amara, so happy to finally meet you. Dylan told me a bit about you. Ngumiti si Jane, pilit na hindi ipinapakitang kabado. Nice to meet you, too. Napatingin siya kay Dylan, ngunit agad nitong iniwas ang tingin. Walang kahit anong pahiwatig. Mga sumunod na araw. Dahil sa trabaho, napilitan silang magkasama araw-araw. Sa umpisa, puro technical ang usapan, frameworks, deadlines, system flow. Ngunit, minsan, sa gitna ng coding at pag-review ng outputs, nahuhuli ni Jane ang mga sulyap ni Dylan. Hindi galit, hindi rin malamig. Para bang, curious. Para bang pinagmamasdan kung sino na siya ngayon. At totoo nga, nagbago na si Jane. Hindi na siya yung Jane na madaling magtago ng kasinungalingan. Hindi na siya yung Jane na sunod sa ren sa pagmamahal na may kondisyon. Isa na siyang babaeng marunong magpakatoto, kahit nasaktan, kahit nagkamali. Gabi, habang nagpa-finalize ng UI design. Naabutan silang dalawa sa conference room. Tahimik. Wala na ang ibang kasama. Sa loob ng silid ay ang katahimikan na dati nilang kinatatakutan, ngayon tila mas madali ng tiisin. Jane, bungad ni Dylan. Nagbago ka nga. Napalingon si Jane, nagulat. Anong ibig mong sabihin? Hindi nakita bilang yung babaeng sinaktan ako noon. Nakita ngayon bilang sarili mo. Napatigil si Jane. Hinintay ang kasunod. Pero hindi ko pa rin alam kung kaya ko pang ibalik yung dating ako. Tumango si Jane. Alam ko. At hindi ako narito para pilitin ka. Narito ako para patunayan na kaya kong tumayo kahit wala ka. Tahimik si Dylan. Ngunit sa mga mata niya, may paggalang. At sa unang pagkakataon, ngumiti siya. 8:00 ng gabi. Malakas ang ulan. Kumukulog. Ang buong Makati ay halos lubog sa tubig, at isa sa mga stranded sa gusaling iyon ay sina Jane at Dylan. Ang co-working space na dati masigla, ngayon ay tahimik, malamig, at pan ng ambon mula sa bukas na bintana. Nasa isang conference room sila, nag-aayos ng final system test para sa isasubmit na prototype. Biglang pamalya ang ilaw, brown out. Isang sigaw ang bamulong sa labas, ngunit ang silid nila ay nanatiling tahimik. May emergency lights naman, sabi ni Dylan, kalmado pa rin. Ngunit hindi iyon ang iniisip ni Jane. Hindi ilaw, hindi ulan, kundi ang presensya ni Dylan. Ang lapit, ang katahimikan, ang toksong unti-unting bumabalik. Habang naghihintay ng kuryente, naupo sila sa sahig, magkaharap, may instant noodles na binigay ng maintenance staff. Parang college ulit, sambit ni Jane, pilit na ngumiti. Yung tipong walwalan pagkatapos ng final exam. Tumawa si Dylan. Oo, pero ngayon, mas mahirap na, kasi mas totoo na ang lahat. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Matagal. Walang salita.
Sa ingay ng ulan, sa sendek ng kidlat, may damdaming bumalik, damdaming hindi na pinilit kundi kusang bumalik. At sa hindi inaasahang sandali, lumapit si Dylan. Hindi siya humalik, niyakap niya si Jane. Mainit, mahigpit, hindi ng isang lalaking init ang dala, kundi ng isang pusong muling nagtitiwala, kahit kaunti lang. Niyakap siya pabalik ni Jane. At sa pagitan ng katahimikan, may pabulong na sinabi si Jane. Patawad sa lahat, sa sakit, sa pagkukulang. Pumikit si Dylan. Alam kong sinaktan mo ko noon, pero ngayong niyayakap kita, alam kong hindi na ikaw yung Jane na yon. Kinabukasan, maayos ang lahat, naituloy ang presentation. Naging matagumpay ang proyekto. Binal ika ng university ang partnership at si Jane ay inalok na maging junior partner sa isa sa mga startup na konektado kay Dylan. Ngunit bago pa man masimulan ang bagong kabanata, isang lihim ang lumabas, at hindi ito kay Jane nanggaling. Isang hapon, nadatnan ni Jane si Amara sa pantry. Mag-isa ito, tahimik, nakatingin sa labas habang hawak ang isang tasa ng kape. Hi! Bati ni Jane. Congrats sa project. Ngumiti si Amara. You, too. Tahimik ulit, ngunit ramdam ni Jane na may gustong sabihin ang babae. Matapos ang ilang saglit, nagsalita si Amara. Dylan, he's starting to smile again. I haven't seen him that light since, you. Nagulat si Jane. I didn't mean to cause trouble. No, sagot ni Amara. I mean, he still talks about you, you know. Even when he pretends he's not. He still checks your blog. He reads it at night. When he thinks I'm not looking. Napatingin si Jane sa kanya. But I need to be honest, Jane, dagdag ni Amara. We were not just friends. There was something. Maybe not love, but something, growing. And I don't know what to do now that you're back. Tumahimik si Jane. At doon niya naintindihan, hindi lang puso niya ang may sugat. Pati si Amara, may bitbit na damdaming hindi rin maipaliwanag. Sa huling bahagi ng araw na iyon, habang palabas ng opisina, lumapit si Dylan kay Jane. Dinner. Alok niya. Celebration daw, sabi ni Sir Alonte. Ngunit tumingin si Jane sa kanya, at ang sagot niya. Pwede ba akong magtanong muna bago sumama? Sure, sagot ni Dylan. Mahal mo pa ba ako? O natutunan mo na lang akong patawarin? Tahimik si Dylan. Tumingin sa kanya ng matagal, at ang sagot. Hindi ko pa alam kung ano ulit to, Jane. Pero kung pipiliin kitang muli, hindi ko gustong gawin yan habang may nasasaktan na iba. Ang gabi ng celebratory dinner ay hindi maikakailang masaya, may mga palakpakan, tawanan, pagbati. Ngunit para kina Jane, Dylan, at Amara, ang bawat halakhak ng iba ay parang tunog ng orasan, unti-unting bumibilang patungo sa isang desisyong hindi maiiwasan. Magkakatabi sila sa mesa, ngunit may pagitan. Hindi halata sa mga mata ng iba, pero ramdam ang tensyon sa mga titig, sa mga hindi sinasadyang paghawak sa baso, sa mga pag-iwas ng tingin. Pagkatapos ng party, hatid na kita, alok ni Dylan kay Jane. Saglit siyang tumingin kay Amara, na nakatayo sa may gilid. Tahimik lang ito, pinipigilan ang anumang emosyon. Okay lang, tugon ni Jane. May grab ako. Umiling si Dylan. I insist. Gusto ko rin makausap ka. Sa loob ng sasakyan. Tahimik sa simula. Umaambon sa labas. Walang tugtog ang radyo. Tanging tunog ng windshield wiper ang naririnig. At sa gitna ng katahimikan, nagsalita si Dylan. Jane, hindi ko akalain na babalik ka sa buhay ko. Lalo na sa panahon na natututo na akong bitawan ka. Hindi siya agad nakasagot. Ngunit ramdam niyang kailangan niya ring magsalita. Ayokong guluhin kayo ni Amara. Hindi ko sinadya na mahulog ulit ako sa damdaming to. Pero, hindi ko rin kayang magsinungaling ulit. Tumingin si Dylan sa kanya, saglit lang, pero malinaw ang pakahulugan. Ang tanong ngayon, Jane, ano ang kaya mong isuko? Kinabukasan, nagpa siya si Jane na kausapin si Amara. Hindi para makipag-agawan, hindi para magpaliwanag, kundi para ay lahad ang sarili ng buong buo. Sa isang coffee shop, tahimik sa umpisa. Si Amara ang unang nagsalita. So, this is what closure looks like. Umiling si Jane. No, this is what truth looks like. Okay, sagot ni Amara.
Let's hear it. Huminga ng malalim si Jane. Mahal ko si Dylan. Pero hindi ko siya hihilinging piliin ako kung ang magiging kapalit ay ang pag-apak sa damdamin mo. Nagulat si Amara sa sinabi niya. Ginulo ko ang mundo ni Dylan dati. Ngayon, gusto ko lang ipakita kung sino nako. Hindi para agawin siya, kundi para malaman niya kung sino ang mahal niya sa kasalukuyan. Tahimik si Amara. At sa unang pagkakataon, ngumiti ito, ng ngiting may sakit, pero may respeto. You've changed, Jane. And maybe, that's exactly why he's falling again. Gabi, sa kondo ni Dylan. Mag-isang nakaupo si Dylan sa sala. Hawak ang cellphone, binabasa ang huling mensahe ni Jane. Hindi ako lalaban, Dylan. Kung ako ang pipiliin mo, hindi dahil wala kang ibang option. Kundi dahil ako ang gusto mo, sa puso, hindi sa utang na loob o alaala. Dahan-dahang pumikit si Dylan. Sa isang kamay, may larawan nila ni Amara sa Singapore. Sa kabilang kamay, ang blog ni Jane na pinamagatang, ang pagsisimula ng isang tapat na ako. At sa pagitan ng dalawang papel ng nakaraan at kasalukuyan, ang pusong kailangang pumili. Linggo ng hapon. Tahimik ang paligid. Nakaupo si Dylan sa isang bench sa Ayala Triangle Gardens, bitbit ang dalawang papel, isang lumang sulat mula kay Amara noong bagong lipat sila sa Singapore, at isang printout ng blog entry ni Jane na may pamagat na. Kung may pagkakataon pang piliin, pipiliin ko pa rin ang tapat na bersyon ng sarili ko, kahit walang kapalit. Hindi niya alam kung paano nagsimula ulit ang lahat. Wala naman siyang balak balikan si Jane noon. Pero bakit sa bawat sulyap sa kanya ngayon, ay tila may luhang humihingi ng pangalawang pagkakataon. At si Amara, isang babae na hindi rin madali. Maayos kausap, matalino, maunawain. Pero sa bawat yakap nila, para bang laging may kulang. Isang puwang na hindi niya mabigyang pangalan, hanggang muling bumalik si Jane. Sa opisina, tahimik lang si Dylan habang kaharap si Amara. Nasa pantry sila, magkaharap, may dalawang tasa ng kape sa mesa. Amara, panimula ni Dylan. Thank you for everything. Napatingin si Amara, ngumiti ng bahagya. I know what's coming. I can feel it. Hindi ko intensyong saktan ka. But you already did, Dylan, malungkot ngunit buo ang boses nito. Not by choosing her, but by hesitating with me. Napayuko si Dylan. Ngunit muli siyang tumingin, diretso sa mga mata ni Amara. I tried, Amara. God knows I tried. But the truth is, my heart still remembers her. Not the her from before. But the Jane now. Tumango si Amara. Then go. Just don't come back if she breaks you again. Hapon. Sa labas ng opisina ni Jane. Nasa gate si Jane, may hawak na payong. Papauwi na sana nang may bamulong mula sa gilid. Oy! Paglingon niya, si Dylan. Basang balikat sa ulan, hawak lang ang isang brown envelope. Bakit ka bas? Tanong ni Jane, nag-aalalang nilapitan siya. I needed to walk, sagot ni Dylan. Para malan awan. Inabot nito ang sobra. Ano to? Tanong niya. Proposal letter. Galing sa bagong kumpanya na papasukin ko. Napakunot ang noo ni Jane. Singapore ulit, hindi. Dito, sa Pilipinas. Kasi sa wakas, alam ko na kung sino at saan ko gustong magsimula ulit. Dahan-dahang lumapit si Dylan. Nakatingin sa kanya, walang galit, walang pagdududa, kundi panibagong paninindigan. Jane, kung papayag ka, gusto kong subukan ulit. Hindi dahil sa nakaraan, kundi dahil sa kung sino ka na ngayon. Hindi nakasagot si Jane. Umiiyak siya, hindi dahil sa sakit, kundi sa wakas, sa ginhawa. Niyakap siya ni Dylan sa gitna ng ulan. At sa pagdampi ng malamig na ulan sa balat nila, ramdam nila ang init ng pusong muling pumili. Lumipas ang mga buwan. Si Jane ay naging ganap na system analyst. Si Dylan ay nagsimula ng bagong tech firm sa Pilipinas. Si Amara, masaya na sa isang NGO project sa Cambodia, nagpadala pa ng postcard. Hindi perpekto ang buhay nila, pero isa lang ang sigurado. Sa dulo ng pagsisisi at katotohanan, ang pusong marunong umamin, marunong ding magmahal muli.